Sabi nila, ang batas ay bulag, pero bakit parang malinaw na malinaw kung sino ang may pera at kung sino ang wala, sa bansang pinangakong pantay ang lahat. Bakit parang iisa lang ang laging talo? Sa korte may rebulto ng hustisya, may piring ang mata, may timbangan sa kamay niya, pero sa baba ng entablado, ibang eksena. May palihim na sobre, may tawag sa telepono bigla. Kung mayaman ka, may oras ang hustisya. Kung mahirap ka, pagmamadali ang sentensya. Isang maling hakbang habang buhay ang bayad, samantalang ang milyon ng ninakaw nakangiti pa sa labas. Sabi nila pantay, sabi nila patas, pero bakit parang iisa lang ang nalalagas? Nasaan ang hustisya kung mayaman ng malaya? Nasaan ang batas kung pera ang sandata? Kung wala kang boses, wala ka ring laban. Hustisya ba to o palabas lang sa bayan? May lalaking ama, naghanap lang ng trabaho, na dawit sa gulo, wala man lang depensa sa kaso. Isang sakong bigas, sentensya ay dekada. Habang ang kurakot, piyansa lang ang parusa. May anak na nagtanong, tatay, uuwi ka pa ba? Walang sagot ang kulungan, rehas lang ang kasama. Samantalang sa TV, nakabarong ang salarin. Misunderstanding lang daw, tapos ay tapos na rin. Nasaan ang hustisya kung mayaman ng malaya? Nasaan ang batas kung pera ang sandata? Kung wala kang boses, wala ka ring laban. Hustisya ba to o palabas lang sa bayan? Kung sino ang may koneksyon siyang tama, kung sino ang walang kilala siyang sala. Hindi kailangan ng buong katotohanan, kailangan mo lang ng tamang pangalan. Sa presinto may ngiting, may kapalit. Sa kulungan may iyak na walang kapatid. Sa isang lipunang bulok ang sistema. Ang hustisya ay produkto, hindi prinsipyo na. May mga inosenteng natutulog sa sahig. May mga kriminal na malaya sa gabi. May mga nanay na araw-araw naghihintay, habang ang salarin tahimik na nagbabakasyon sa ibang bayan. Hindi lahat nakakulong ay masama, at hindi lahat ng malaya ay malinis ang konsensya. Nasaan ang hustisya kung mayaman ng malaya? Nasaan ang batas kung pera ang sandata? Kung wala kaming boses, wala ba kaming karapatan? Hustisya ba to o panluloko sa bayan? Hanggat may gutom, wag na nakakulong, at magmagkanang wala nakaupo sa kapangyarihan. Babang kayong may mananatili. Hustisya ba to? Nalalalaga.
May bata sa libro, may bata sa bulsa. At sa bansang to, mas sinusunod kung alin ang mas makapal. Sa bulsa, sinusukat ang bigat ng sala. Hindi sa konsensya, hindi sa tama. Isang sobre lang nag-iiba ang kwento. Yung dating kriminal nagiging biktima bigla rito. Kung mayaman ka, may oras ang paliwanag. Kung mahirap ka, diretso kulungan agad. Hindi na mahalaga ang buong katotohanan kapag ang pera ang nagiging batayan. Batas sa bulsa, di sa konsensya. Mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang astisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayaan binibili, hindi ginagawa't usa. Sa bulsa, di sa konsensya. Mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang hostisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayaan binibili, hindi ginagawa't usa. Dilo sa kanto, na pagbintangan lang. Walang CCTV, pero kulong ang hantungan. Samantalang milyon ang ninakaw sa bayan. Naging teknikong issue lang daw ang dahilan. Magkaiba ang selda, magkaiba ang trito. Yung isa may kama, yung isa sa higad gutom. Sabihin mo sa akin kung saan ang hustisya. Kung pareho ang krimen pero magkaibang parusa. Kung sino ang may kilala, siya ang malaya. Kung sino ang tahimik, siyang nawawala sa papel. Pantay sa totoong buhay, hindi ang batas ay salamin ng kung sino ang may masama sa bulsa. Hindi sa konsensya, mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang hostisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayaing binibili, hindi ginagawa't usa. Bulsa, hindi sa konsensya, mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang hostisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayaing binibili, hindi ginagawa't usa. Batas sa bulsa, hindi sa konsensya. Mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang hostisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayain binibili, hindi ginagawa't usa. Bulsa, hindi sa konsensya. Mayaman ang ligtas, mahirap ang sentensya. Sa bansang hostisya ay may presyo ang mukha. Ang kalayain binibili, hindi ginagawa't usa. Kaya ang wika ng hostisya, mananatiling tahimik ang katotohanan. Hindi lahat ng nakakulong ay kriminal. At hindi lahat ng malaya ay inosente. First step. Sa rehasang mahirap, sa opisina ang salarin. Nakapostura pa, may ngiting sanay magpanggap sa dilim. Sa rehasang mahirap, sa opisina ang salarin. Nakapostura pa, may ngiting sanay magpanggap sa dilim. Sa rehasang mahirap, sa opisina ang salarin. Nakapostura pa, may ngiting sanay magpanggap sa dilim. Sa loob ng kulungan, pangarap ang hinihigaan. Sa labas ninakaw ang bayan pero walang pangalan. Isang maling desisyon habang buhay ang kapalit. Habang ang magnanakaw ng pondo tahimik lang sa gilas. Ang mahirap, sa labas ang may sala. Sa dukha bumabagsak ang bigat ng parusa. Kung ganito ang mundo, sino ang tama o ang batas? Sino ang tunay na masama? Sa dukha bumabagsak ang bigat ng parusa. May batang lumaki na amay na kulong. Hindi dahil masama kundi dahil mahirap lang noon. Bawat bisita sa rehas pangakong uuwi. Habang ang tunay na salarin hindi man lang pinangalanan sa TV. Ang gutom ay hindi krimen, ang kahirapan ay hindi kasalanan. Pero sa sistemang to, yan ang madalas na sentensya. Sa rehas ang mahirap, sa labas ang may sala. Sa dukha bumabagsak ang bigat ng parusa. Kung ganito ang bangda, sino ang tama o ang batas? Sino ang tunay na masama?
timbangan, mananatiling kulungan ng tahanan ng mahirap. Hanggat ganito ang timbangan, mananatiling kulungan ng tahanan ng mahirap. Sa rehas ang mahirap, sa labas ang may sala, sa dukha bumabagsak ang bigat ng parusa. Kung ganito ang mundo, sino ang tama? Sino ang tunay na masama? Sa dukha bumabagsak ang bigat ng parusa. Sa rehas ang mahirap, sa labas ang may sala. Sa rehas ang mahirap, sa rehas ang mahirap. Pantay raw ang lahat, pero bakit parang may mas mataas palagi? Hindi pantay ang timbangan ng hustisya kapag ang isang paay ginto ang sapatos niya. Sa isang maling hakbang, buhay ang kapalit, habang ang mayaman may pangalawa't pangatlong uli. Hindi pantay, hindi patas, kung pera ang nagdidikta ng batas. Sa bansang puno ng pangako, bakit parang negosyo ang kalayaan dito? Tinuro sa eskwela ang tama at mali, pero sa labas mali ang nanalo palagi. Kung sino ang malakas, siya ang totoo. Kung sino ang mahina, siya ang talo. Hindi pantay ang laban, hindi pantay ang sahig. Sa simula pa lang talo ng mahirap. Hindi pantay, hindi patas, kung pera ang nagdidikta ng batas. Sa bansang puno ng pangako, bakit parang negosyo ang kalayaan dito? Hindi pantay, hindi patas, kung pera ang nagdidikta ng batas. Sa bansang puno ng pangako, bakit parang negosyo ang kalayaan dito? Hindi pantay ang mundo, pero pwede pa sana itong ituwid. Hindi pantay, hindi patas, kung pera ang nagdidikta ng batas. Sa bansang puno ng pangako, bakit parang negosyo ang kalayaan dito? Hindi pantay, hindi patas, kung pera ang nagdidikta ng batas. Sa bansang puno ng pangako, bakit parang negosyo ang kalayaan dito? Bayong, ito ang tanong na ayaw sagutin ng sistema.
Gibbs M. Hustisya para kanino? Ang batas na ito para ba sa tao o sa may hawak ng kapangyarihan dito? Kung ang sagot ay pera, malinaw ang larawan. Hindi ito hustisya, isa ito kasinungalingan. Hustisya para kanino? Para ba sa dukha o sa may impluensya? Kung iisa lang ang laging talo, hindi ito batas, isa ito panloloko. Hustisya para kanino? Para ba sa dukha o sa may impluensya? Kung iisa lang ang laging talo, hindi ito batas, isa ito panloloko. May bayani sa kulungan, may traidor sa trono. Baliktad ang mundo, pero normal na sa tono. Sa bansang sanay sa pang-aapi, ang katahimikan ng nagiging kasabot lagi. Hanggang takot ang mamamayan, lalakas ang loob ng magnanakaw. Hay ng mga tangi mo, hanggang takot ang mamamayan,